goosebumps yung reunion, ha? Yung reunion, grabe yun, ha? Okay, to join us sa ating Q&A, let's call in. Pwede na ba? Nag-ano pa yata ng cellphone? Let's call in now the writers of the movie. Let's call in Tanet Hadaone and Christine Gabriel. Uy, grabe yung ano dito, LED dito ha. May naman yung sine, oh. Dati puro ano tayo eh, parang mga tarpaulin na ano. At syempre para makakwento-kwentuhan, let's call in the director, Direct JB Ema. Mayroon talagang game dito eh. Diyan si ano, Diyan ka na, Direct. Ayan. Ay, dito na lang ako sa gilid na lang. Okay, happy na ako dito sa gilid. Trip to Jerusalem tayo dito. Papatiin naman natin sila. Christine, can we have an extra mic para lang iabot natin kina Christine? Ayan, okay, go ahead. Christine, please greet everybody. Christine po is the writer of XX Lovers. Go ahead. So magandang gabi po sa inyong lahat, lalo sa mga kapwa ko batang 90s. Buhay na buhay tayo ngayon. Hello po! Director Neta down, good evening! Hello everyone! Maraming salamat kahit Wednesday nandito kayo sinaselebrate ang Love with Us. Grabe yung outfit, ha? Wala to. Hindi ako naganda. Wala to. Direct JB! Ayan, hello, maraming salamat sa pagpunta. Lalo na sa mga ka-MF or mga Langgatang Podcast, thank you sa support. Okay, simulan na natin ang ating kwentuhan. Direct Tanet, Direct JB, Christine, kanino nagsimula ang kwento ng XX Lovers? Hindi, actually, nag-start yung idea na pagpabalikin si Marvin at Jolina sa pelikula. Matagal na, 2019, 2018 pa. Pero iba pa yung kwento doon. As in, ibang-iba, hindi pa siya romantic comedy. Tapos nung nag-usap-usap ulit kami ni Marvin at Jolina pagkatapos ng pandemic, parang naisip namin, mas maganda na kung babalik sila doon sa isang konsepto, isang pelikula kung saan natin sila minahal. Which is the quintessential romantic comedy. As in, nakakatawa at nakakakilig. Kaya bumalik kami sa square one. As in, clean slate. Tapos saka kami nag-isip ng kwento na bagay talaga sa kanila. So yung kwento na yun, sinulat yun ng dalawa ni Christine. Yes! Christine, paano naging proseso mo in writing it? Kasi knowing na rom-com royalties ang kwento na gagawin mo. Siyempre nung unang kinabahan talaga ako. Kasi OG, love team, tapos kinalakihan namin. Wow! Grabe po! Iba po yung feeling talagang yun po. Pero yun po, ang binanggit nga po ni Direct Tanet, actually ang naging challenge po ni Direct Tanet is mag-stick kami kung ano po nakilala yung Marvin and Jolina. Which is sila lang po actually parang bihira lang po yung gano'n yung kayang magpakilig at kayang magpatawa ng sabay. Oh! At the same time po, dapat syempre may maturity na. Hindi na lang basta pakilig, dapat may labi na. So yun po yung naging challenge po sa pagbuo ng kwento. Ano naman naging challenge kay Direct JB in directing Marvin and Jolina? Yung challenge, kasi bata pa lang ako, pinapanood ko na sila. Kasi mga... direct naman. Wait lang, ako sa gano'n. Parang hindi compliment yan, ha? Hindi, pero ano ba? Pero seryoso, parang kahit hindi pa ako nag-work sa industry, parang sila na yun, Jolina and Marvin na yung... Sila na yun. So, nung in-offer sa akin ng Project 18 na Tanet yung pelikula, parang naging full circle siya. Kasi yung first film ko, yung If Drunk I Love You, tungkol sa best friend and I love sa best friend. And ang laking inspiration ng Loves Kita Okay na lang dun sa pelikula ko yun. Oh! So, to have this project, tapos sina Jolina, si Marvin, si Loy, sa si JK, sobrang yun yung challenge kung paano ko mabibigyan ng justice yung material at yung binibigay na acting ng mga artista. So,
Galing, pero job well done. Nagawa mo, Direk Tenet, and Christine. Before we start the Q&A with our friends from the press, Marvin, Jolina, pag naririnig niyo yung sinasabi niyo na kayo ang inspirasyon namin, pinapanood namin kayo noon, ang sarap gawing kwento, kayo yung loves kita, okay ka lang, naging inspiration namin noon. How do you feel? Ako kinikilig ako kasi sila ngayon yung alam nila kung ano yung nangyayari ngayon, alam nila kung ano yung mga dapat na napapanood na rin, and iba na rin yung ideas niyo ng paggawa ng pelikula at ng storya. So parang pag nasasabi na inspirasyon kami at yung naging proyekto namin, parang ang sarap ng feeling. Then nung ginagawa namin yun, hindi naman ako nung ginagawa natin yung mga movies natin, hindi ko naman iniisip na parang may example ko. Hindi eh, parang talagang in-enjoy. So in-enjoy ko lang talaga yung movie na kasama si Marvin, yung storya, ang ganda, para talaga dun sa edad namin ng time na yun. So, masarap yung feeling. Ako, minsan hindi pa ako makapaniwala eh. Baka minabola na lang ako. Yung mga ganun. Pero minsan hindi na namin tinitignan ni Marvin or di namin pinapanood kung ano yung naging eksena namin. Kasi ako, basta makita ko lang sila direct, tsaka mag-react sila or maiyak sila or matawa sila, kiligin sila. That's it, pansin. Yun na yun. Okay ka na doon, parang gano'n. Marvs, ikaw? Nung umpisa nakaka-challenge kasi parang since pinapanood nila yung pelikula na namin dati, kinikilig sila, natawa sila, nag-enjoy sila. Nakaka-challenge kung paano namin gagawin sa edad natin ngayon. Na parang tamang timpla na nakakakilig pa rin, pero hindi nakakaumay kasi ang tatanda na nito, ganun pa din. But seeing their reactions, pag nag-shoot kami, kasi kami ni Jolina, pareho kami na ayaw namin pinanonood yung sarili namin. So parang, that's why we give the full trust to the people that we work with. Na pag natawa sila, parang titingin na kami, parang maganda yung ginawa natin, okay. So, naging ganun yung proseso namin. So hanggang matapos na yung pelikula, hanggang sa pinanood na namin yung edit nila. So, doon namin nasabi na parang hanggang sa trailer nga kanina na parang, oh wow, I think we made a film na magugustuhan ng mga tao. Uy, pero totoo yung sinasabi mo yung parang ayaw nyo ng cringy kind of kilig. Dapat yung may maturity na, gaya ng sabi ni Christine. Okay. Alright, so punta tayo sa ating mga kasamahan sa press na magtatanong. Can we hand the microphone to them? Do you have Lana? So can we, Loisa, can I borrow one of your microphone? Let's call it first from Abate, June Lalin! June, ikaw daw ang first na magtatanong. Abot natin kay June yung mic. Hi, June. Parang gulang na gulang si June. Hindi na sa listahan, June. Nashock ako kasi syempre growing up, nakikita ko sa malita kong bata, nakikita ko sa mga Grabe na. Hindi, pero nakakatuwa, no? Syempre, nakakasama namin in the 90s si Jolina. Actually, yun nga, June, curious ako, since nung 90s, ano yung na-observe mo kina Marvin and Jolina noon? Yung totoo? Hindi, kasi dati, MJ, mas malapit ang artista sa press. May times na even sa mga, yung weekly sitcom na no, di ba, yung mga ano, nagpupunta kami, dumadalaw kami. Dati very open. Right. We can visit anytime we want. Okay. Then, kahit ako nakakadalaw ako sa mga businesses na ni Marvin noon, nagsisimula siya. Sa Ross District, nandun, meron siya doon, yung sister na namamahala, di ba? Parang yung isang fried rice something, di ba? Rice na base. Tapos, tapos si Julina, may invites na Daddy June, mga Correct. sa bahay nila, di ba? Press are so close to the stars. Umaatid sila ng mga parties, di ba? Yeah. So, tatanungin mo na lang sila. Siyempre, ang daming changes now, di ba? Some stars, they're really only, they're so concerned with their social media accounts. Hindi na ganun ka, ano, di ba? What are the things na nami-miss nyo nung 90s? Yan! Sobrang mas malapit dati ang mga taga-showbiz eh. Kasi ngayon, because of social media, hindi na ganun ka, ano di ba?
mas malapit dati. Jolens, natatanda ko si Jolens, the first time na lumipat siya sa GMA7, we were there sa set nung ano, kakabaka ba yun? Kahit kailan. Kahit kailan ba? Pero meron yung ano eh, nag-weekly, nag-guest ka muna sa weekly eh. Weekly na Tapos hanggang sa horror. naging ano na siya. Oo, tapos naging ano, di ba? Okay. So ano mga nag-miss niyo dati? Yun. Ano ang mga nami-miss nyo nung 90s? Ako siguro ang namimiss ko yung ano eh, yung parang meron kami, hanggang ngayon naman eh, nasa sa artista naman yun, yung bibigyan ka ng chance talaga how you want to show or to tell others about yourself. Sa pananamit, sa ano, pag, yung social media kasi pag mabasa mo yung comments, minsan parang madidiscourage ka pagka parang hindi may nang-bash, di ba? Parang ganon. Pero dati kasi, nung walang ganyan, tuloy ka lang hanggang sa tumatatak ka, parang ganon. Na, Hindi ka mabother. hindi talaga nababother kasi nga, hindi nakatuon doon. But I'm not saying na ngayon nababother na ako. Ano. Siguro talagang hindi na rin ako para magpa-apekto pa kung meron ng mag-bash. But yung dati kasi, when you work, mararamdaman mo talaga na work dahil talaga nagpupuyat ka, tapos talagang lahat ginagawa mo. And pagka nakilala ka ng mga tao, kasi nakilala ka dahil sa maganda talaga mong ginawa, and hindi dahil nabalitaan na ganito na i-text or dahil ang hirap din dati kung ma-write up, diba? Para ma-write up, dapat talagang meron po ko yung napansin, nakakaiba or may ipopromote na soap opera or movie, diba? So, ngayon nga kasi, kanya-kanya na. So, tapos may mga AI pa, hindi mo na alam sino yung totoong magandang content or what. Diba? Marbs, ikaw, what do you miss? Bukod sa bangs ni Jolina, na wala na siyang bangs ngayon. I think yun, yung mga sinasabi na ni June na yung relationship nun ng mga artista at yung mga press. Meron tayo yung lagi Christmas parties, meron birthdays, may weekly visits sa mga shows namin. Na syempre ngayon with the age of social media, lahat yun nawala. At talagang kaya ngayon na nagkakaroon ng media con, parang mas na-appreciate mo na meron pa rin ganitong venues na magkakasama-sama yung mga media at yung mga artista. June? Yes, oo. Actually, kaya mas nakikita dati yung ugali ng mga artista, di ba? Alam mo talaga sino yung mga mababait, mga plastic, di ba? Pero si Luis... May tanong si Loisa. Loisa, yes. Yes, Loisa. Sino po yun, yung mga artista? Plastic. Yung mga plastic na. Gusto mo ba mag-ano? Kung magiging controversial kung magiging. Pero hindi. Loisa, how old are you? Nagkaroon ka ng kamalayan about the Marvin Jimena love team. Pinanganak po ko 1999 po. Okay. Kaya po yung movie nila, pinanood ko po talaga. Napanood ko naman po talaga sa yung Loves Kita Okay Lang. Napanood ko po kasi nag-workshop po. Anak ka nga namin! Ipinanganak ka ng Loves Kita Okay ka na? Kasi nagpupunti sa Opo, yun po. Kaya sobrang na-excite po ako mag-shooting nung napanood ko po lahat ng mga pelikula nila. Pero dati, actually, no, Loisa, nung nagpapalik yung love team ni Maricel and William, sila yung nandoon. Tapos kayo naman ngayon, nagbabalik ang love team ni Julina Martin. Kayo naman yung Juan Carlos, ang nasa pelikula, di ba? Ang tindi ng pelikula ni Maria and William, yung reunion movie nila, because of the Marjo love team, di ba? Oo. Kayo, hindi ba kayo nape-pressure? Siyempre, matinding support kayo dalawa. Parang ganyan din yung dati, Julina Martin, no? Opo, sa akin po siguro yung pressure, mas yung ginagalingan ko na lang po sa trabaho, pero mas ina-enjoy ko po kasi ka-enjoy naman po talaga sila katrabaho. Minsan nga, nahihirapan na din ako kasi tawa ko ng tawa talaga. Kasi sobrang ang saya-saya po nila kasama hanggang sa tayo. Yes. Alright. It's so nice, no? Ako excited ako kung what's XX lang. Thank you. Sa kanila, pero syempre dahil si Juan Carlos, ang ganda dun sa trailer mo. Pero gusto ko yung tanongin si Direk Antoinette Downer. Syempre, nagsimula naman, syempre siya yung producer, di ba? Ako favorite ko rin si Direk Antoinette, ang babongga ng mga naging projects niya. Direk, hindi mo naisipan na ikaw na lang, pero binigay mo kay Direk Haba.
feeling ko kasi si JP, bilang friend ko siya, yung mga dinadirect niyang mga pelikula after nung Hanggang Kay Love You, mga malulungkot na pelikula. So parang naisip ko, bakit ang lungkot mo, te? Bakit hindi mo ilabas ang tunay na ikaw? Ganon. So, kaya nung ginagawa namin, bine-brainstorm namin to, parang naisip ko si JP bilang isang very funny person, bukod sa isang very sawirin na person sa pag-ibig noon. Actually. Pero very funny. So, tapos meron siyang sariling style, modernized version, modernized retelling of a rom-com. So, siya yung naisip kong parang perfect for the love story of Marvin and Janine. Aside from the fact na yung first film nga niya, kasi nung ginagawa niya yung Hanggang Kay Love You, as pasok pa yung script, parang alam mong yun talaga yung inspirasyon niya, yung Loves Kita Okay Ka Lang. And what better tribute to the love team that sparked that film than to have him there. Yan, ang bongga. Kanina nakita namin sa trailer, no? Direct JP, paano mo na ipasok? Kasi yung iba, basta makapag-guest ng mga big stars, di ba? Pero sila ba, importante talaga yung mga eksena ng mga big stars na nakita namin sa trailer? Paano mo sila napasok dyan? Hindi ka ba nahirapan sa pag-iisip? Pero syempre sa writer, di ba? Pero I'm sure collaboration din. Yes po, actually, nung dinedevelop naman po yung pelikula, parang yung nasa utak ko, paano ko siya gagawin, parang gusto ko isa siyang malaking reunion film talaga. Kasi after 26 years, ngayon pa lang uli natin sila mapapanood ulit sa pelikula. So, nung dinedevelop namin yung pelikula, kailangan isa siyang malaking reunion, isang malaking tribute kumbaga sa original rom-com royalty nga. So, marami mga callbacks sa mga dati ng pelikula. Tapos, at yung nakaka-excite nga po, nung may pasok yung mga kasama nila sa mga past projects na lalo na yung gimmick. So, nung yung mga naalala ko yung kay Sam Bilby naman po, parang joke lang na sinabi pa ito na, what if yung chef nila si Chef Chico? Tapos sabi, okay, sige, okay. Mapagbigay naman po si Tonet. So, binigay naman po nila para sa ikagaganda ng pelikula. Alright. Thank you, June. Thank you, Direct JP, for your question. Medyo marami magtatanong, so let's limit na the question.